Welcome to Donmar TV News Channel. Basahin niyo po lahat ng dyaryo. Basahin niyo lahat ng online news. May narinig na ba kayo na nagpasalamat? Ang sino man sa oposisyon o sa mga kritiko na nagpapasalamat sa China dahil dun sa kanilang donasyon? Pati yung sa AstraZeneca na dumating. Wala. Maririnig nyo, complaints. Sabi nila, bakit? Paano ba yan sa proseso? Dapat yan, dumaan sa ganito, ganyan. Sa lahat, sa halip na magpasalamat na lang kayo at meron na tayong bakuna, pula pa rin kayo ng pula naman eh. Ano ba kayo? Ito naman meron na naman, talaga, ito naman si Ate Lenny. Ate na tawag ko sa'yo, ha? Ate BP Lenny, meron ka na namang payag. Ano na naman ba yan? Sinagot mo na naman si Presidente kasi sabi ni Presidente, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka, bumili ka lang ng pambakuna. Bigyan kita ng pambili. Sabi ko ni Ate Lenny, sabi na, kahit bigyan mo ako ng pera, saan naman ako pupunta para bumili? So, even if you give me a lot of money, where should I go to buy? It is too late. Masyado ng huli. Kasi nga, kumilos tayo ng huli na eh. Masyado na tayong late kumilos. Yan sabi ni Ate Lenny. So, it would now be difficult for us. Mahihirapan na tayo. Makakabili tayo ng ilan, pero makikipagpaligsahan pa tayo sa ibang bansa para dito sa bakunang ito. Pero kung tayo ay kumilos karaka-raka, sigurado nakakuha tayo ng maraming alokasyon. Ngayon, hindi na. Sabi niya, ako naman iniiwasan ko sana maging kontrobersyal, pero alam niyo, tungkulin ko bilang halal na opisyal na mag-react at magbigay ng aking mga mungkay sa mga pertinenteng issue kaugnay sa programa ng bakuna. Ate Lenny, ito, sasagutin kita. Magkaibigan naman tayo. Ganito yun. Unang-una, yung mga payag ni Presidente, kung baga, pakwela niya lang sa'yo yun. Hindi naman, kung ano masyado mo naman dinidibdib. Dapat nga tumawa ka lang. Kasi kung ako yun tatawanan ko na lang. Ako, alam niyo ginagawa ko pag merong nanunumbat sa akin o kaya naman minimenos ang trabaho natin. Ang sagot ko na lang, ha. Tinatawanan ko na lang. Sabi nga ni Presidente, huwag mong pansinin yung mga bati ko sa'yo. Siya naman actually, hindi niya lang pinapansin. Kaya ako minsan, pakwela niya na lang yung pagsagot Of course, nandun yung inis niya, palalong-lalo na kung hindi totoo. Kaya asan siya. Anyway, yung sinasabi mo, Ate Lenny, na late na tayo, doon mawalang galang na sa'yo, hindi tayo late. Palagi naman tayong on time. Kaya lang inunahan nga tayo ng mga malalaking bansa, mayayamang bansa, na kunin yung mga bakuna. On time tayo, pero kahit ka na on time, hindi ka mauuna sa pagkuha for common sense reason na tinatawag. Number one, of course, rich countries can always get what they want because they have the money. Number two, the pharmaceutical companies creating these vaccines will necessarily give priority to their countries of origin kung saan sila tagaron at saan sila gumawa. Yun siyempre ang bibigyan nila ang una ng mga bakuna. Kaya hindi totoo na late tayo. At hindi rin totoo na kaya nagkakaroon ng mga delay dahil mahihina sila Charlie Galvez. Magagaling nga Kita nyo naman,
Yung mga nirereklamo nyo, alam nyo, eto huwag naman kayo magagalit sa akin mga kritiko, mga oposisyon. Tsaka Ate Lenny, dumating na ang bakuna. Hindi pa natin ito binili. Ito kusang loob. Sa kanilang magandang kalooban, nag-donate, libre. Una, yung China. Yung binabatikos din yung China, siya pa nagbigay. Pangalawa, yung COVAX. Basahin niyo po lahat ng dyaryo. Basahin niyo lahat ng online news. May narinig na ba kayo na nagpasalamat? Ang sino man sa oposisyon o sa mga kritiko na nagpapasalamat sa China dahil dun sa kanilang donasyon? Pati yung sa AstraZeneca na dumating. Wala. Maririnig nyo, complaints. Sabi nila, bakit? Paano ba yan sa proseso? Dapat yan, dumaan sa ganito, ganyan. Sa lahat, sa halip na magpasalamat na lang kayo at meron na tayong bakuna, pula pa rin kayo ng pula naman Ano ba kayo? Paminsan-minsan naman. Kilalanin nyo naman yung mga magagandang kalooban ng ibang bansa o ng ibang tao na ginagawa ang lahat para kasama kayong mailigtas sa pandemya. Hindi po ba? At yun naman sinasabi mo, Ate Lenny, na pwede mo akong tawagin Kuya Sal. Ikaw naman, Ate Lenny ko. Yung sinasabi mo na umiiwas ka sa kontrobersya, kaya lang, tungkulin mo na magbigay mong kae. Wala naman po tayong sinasabi, hindi po ba? Sabi ko nga, okay lang yung mga mungkahi mo. Kaya lang, ang problema kasi sa mga mungkahi mo naman, dati nang ginagawa. Kaya parang lumalabas tuloy, hindi ginagawa. But, having said that, kung ano man ang mungkahi mo, di ba sabi ko po sa inyo, siya naman merong access sa amin. Alam niyo ang telepono ko. Alam niyo ang telepono ni Presidente. Alam niyo ang telepono ng mga cabinet members. Pwede naman siya sumulat ng memorandum. Hindi po ba? Kasi bahagi siya ng gobyerno dati nga siyang cabinet member. Kung talagang ikay matapat at gusto mong makatulong sa gobyerno, edi ipadaan mo na doon. Huwag mo nang ipadaan muna sa media. Ngayon, kung di ka pinansin, banatan mo. Hindi po ba? Ganyan dapat ang maging attitude. Anyway, sabi po ni Presidente, nagkakaproblema nga po raw siya dito sa sitwasyon kasi gusto niya na talagang buksan ang ekonomiya. Pero medyo nangangamba din siya pag talagang nilarga niya naman. Baka naman balikan naman tayo nitong coronavirus kasi pag niluwagan mo, may tendency rin tayo maging complacent ngayon lang nga, marami na, hindi ba? Sabi natin, marami na tayong napapansin na meron ng maskara, binababa naman. Meron ng facial, itinataas naman. Hindi po ba? Kaya sabi ni Presidente, medyo talagang hirap din siya kahit na pinipester na siya. Kung mga binibwisit na siya ng mga economic managers. Nabusan mo na, Mr. President, ng ekonomiya. Pati nga yung mga education authorities. Sabi niya, talagang kinukulit na rin ako para buksan ko na itong mga face-to-face classes. Pero atubili ako, sabi ni Presidente. Inaantay ko talaga na pag marami na sa ating mga kababayan ang mabakunahan, medyo okay na ako dyan. Kamprante na ako na talagang lalargahan ko ng buksan ng ating ekonomiya. Yan po ang sabi niya nung siya nagsalita sa Valenzuela City noong Huwebes. Kasi sabi niya, pag every Filipino ganyan ang sitwasyon na nagpapabakuna na silang lahat, wala nang kulang at wala nang maraming kutso-kutso, then I will do it immediately. Yan naman ang sabi niya. Tayo po, agree kay Presidente dyan. Kasi mahirap po talagang isuong mo ang panganib ng nakararami. Okay lang dun sa mga conscious, disiplinado, observing the health protocols. Walang problema doon.
Pero ang problema nga, hindi naman ho lahat ganun. Yun ang tinitingnan ni Presidente. Kaya, gaya ho ng face-to-face, gusto niya talaga na makabalik na mga bata sa eskwela. Pero gusto niya rin na makita muna na marami na ang nagpabakuna para makasiguro na ligtas itong mga bata. Kaya tayo po, ayan, ulitin na naman natin, tayo po, unang-una, magpasalamat tayo na mayroon na tayong bakunang libre pa. Galing sa China, yung Sinovac, at meron namang COVAX facility na AstraZeneca. Kaya makikiusap tayo na magpabakuna po tayo. Huwag na po tayong magdili-dali. Huwag na po tayong magduda sa kaligtasan. Di ba sinabi ko po sa inyo? Kahit pa 10% lang yung bakuna nga effective sa akin, o 20% pa niya, whatever percent, kay 30, 40, 50, 67, it doesn't matter to me. Kasi, yan pong bakuna, pag nasa loob na ng katawan natin, yung gamot na yan, kung ano man yan, yun ay nilikha para labanan yung coronavirus. At pag nasa katawan na po natin yan, ay hindi po tayo mamamatay pag tinamaan tayo. Sigurado po yan. 100% yan ang sinasabi ng mga espesyalista at yung mga doktor na nakakaalam. 100% na you will not die. Hindi kayo mamamatay. Magkakasakit kung masingitan, pero hindi kayo mamamatay. Gagaling kayo. Hindi po ba? Kaya, tayo na magpabakuna. O, di ba? Naalala ko yung kantang, tayo na sa Antipolo. O, kaya ginawa ko na, tayo na magpabakuna sapagkat ito'y ligtas. O, yun. O, kita nyo si Dr. Panelo at saka si Dr. Angelo ko. Pabakuna sila. Health workers yan. Nasa frontline po yung mga yan. Of course, meron din sa frontline na talagang takot. Yung kanila naman, more on takot sa adverse effect. Kasi alam niyo po, meron din naman talagang epekto. Kasi kung ikaw ay allergic o edi may epekto sa'yo, siyempre takot ka. Pero hindi dahil natatakot na mamamatay. Sapagkat yun yung bakuna, ang precisely na tool para hindi tayo mamatay dito sa coronavirus. Kaya ako, hat na rin ako magpabakuna. Inaantay natin itong mga kasabay natin, yung mga cabinet members, saka si Presidente, sabay-sabay daw kami, para confidence booster. Gusto nga akong paunahin na yan, si Sal. Sabi niya, Sal, pabakuna ka na, AstraZeneca. Sabi ko, hindi, sabay-sabay na tayo. Mas maganda kasi, di ba, yung mga nanonood sa atin, nababasa ko yung pinadadala sa akin comment ng staff. Sinasabi doon, kailangan ang presidente at saka mga cabinet members sabay-sabay yung pabakuna. Tapos sa isang programa dyan sa radyo, narinig natin, mayroon nag-comment, dapat na magpabakuna muna si Presidente, Panelo, at si Roque. Oo, kami tatlo daw. Huwag kayong mag-alala. Alam nyo, inuuna lang ho namin yung talagang nasa priority. Priority muna. Pero, pag nakita na namin, medyo marami na. Ayan, sabay-sabay na ho kami. Kahapon nga, hat na ako. Ibig ko na nga maupo doon sa upuan eh. Gugulatin ko na lang sila, tatanggalin ko yung akin. O sige na, ano yun ako? Pero ayaw, baka naman sabihin na, nagpapapapil tayo. Ayaw naman natin masira yung diskarte ng mga nandun.